Gusto nilang gayahin si PRRD 2.0. Kaya lang, ang labas sa atin, di ba? Nagiging ano sila, parang fake PRRD or fake Duterte style. Short time na lang ang natitira nila sa administrasyon. So kailangan nilang pagandahin yung kanilang image sa mata ng publiko. So ang ginagawa nila para maging relevant sila sa taong bayan, lalo na't malapit na yung eleksyon, 'di ba? Gagayahin nila yung gusto ng taong bayan. Eh dati ayaw nila yan eh. So bakit ngayong gusto na nila? Yung mga pinapatupad noon ni PRRD, yun na yung gusto nilang ipatupad ngayon. Tapos sasabihin nyo during his time, di ba? Hindi epektibo yung kanyang pamamalakad. Eh bakit nyo ginagaya? So bakit hindi nila tinuloy nung una? Kasi magre-reflect kasi yan doon sa pangalan ni PRRD. Iniiwas nila na ang credit niyan ay maibibigay doon sa past administration. Bagong pulisiya, kagaya nung sinasabi ni John Vic Remulla na yung bawal uminom sa kalsada, bawal na yung mga nakahubad, no? Sila yung mga anti-Duterte, di ba? Yung mga hate etong si PRRD. Pero ngayon nakikita natin yung kanyang mga polisiya, yung kanyang mga ginawa nung panahon niya, ginagawa na rin nila ngayon. Kumbaga, nagiging PRRD sila. Gusto nilang gayahin si PRRD 2.0. Kaya lang, ang labas sa atin, di ba? Nagiging ano sila, parang fake PRRD or fake Duterte style ng leadership yung nakikita natin, di ba? Kasi alam naman natin, nung panahon ni PRRD, doon yan nagsimula yung mga pulisiya na bawal uminom sa kalye, bawal, siguro na-realize nila na yung ganung mga simple policies, effective na pamamaraan, 'di ba? Kasi ramdam na ng tao 'yun eh, first hand experience, 'di ba? Direct sa mga tao, yung mga pulisiya na yun ni PRRD. Kaya napaka-epektibo talaga ng mga ganong style. Kaya nga, yung maging kampante lang tayo nung panahon niya ni PRRD na pinaglalakad ka sa kalsada ng hating gabi na walang gumagalaw sa'yo, is nakikita mo may mga police visibility. Yung mga krimen na yun, noon, medyo bumaba, no? Yung krimen na pang-hold up, yung pang-rape ng time na yun, kasi nakikita natin yung mga law enforcers natin, yung mga men in uniforms talagang gumagalaw during PRRD term. At ngayon, nare-realize nila na yung ganong klaseng polisiya ay napaka-epektibo, di ba? Napaka-epektibo yung mga polisiya ni PRRD at ngayon ginagaya nila, di ba? Yung sinasabi nga nilang fake PRRD ngayon fake PRRD policies ngayon. Kasi ginagawa lang nila yan kasi alam naman natin na maraming sumusuporta dito kay PRRD. Di ba? Dahil sa maraming sumusuporta sa kanya, at ibig sabihin, kung bakit naman tayo sumusuporta sa kanya, kasi dahil doon sa mga pulisiyang kanilang ipinatupad. So nakita nila na naging epektibo yung pulisya niya, kaya gusto nilang gayahin. Kung tutuusin, dapat noon pa. Simula sana, nung nagsimula yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sinimulan na yun kasi ang hinahanap talaga ng tao is continuity. Ngayon, it's too late to, kumbaga, it's too late na siya para ayusin yung mga nasirang pangalan o nasirang image nito ni Pangulong Bongbong Marcos o ng administrasyon na to. Kung ngayon lang nila simulan yung mga polisiya na yan, di ba? Pansinin niyo, no? Ayaw nila noon dito kay PRRD. Sir Axel, thank you so much, no? Ayaw nila noon dito kay PRRD, di ba? Kaya halos lahat ng kanyang pinatupad, pinatigil, di ba? Yung mga proyekto, pinatigil, yung mga simple, yung pinagbabanggit natin, pinatigil yun. But this time, na short time na lang ang natitira nila sa administrasyon. So kailangan nilang pagandahin yung kanilang image sa mata ng publiko. So ang ginagawa nila para maging relevant sila sa taong bayan, lalo na't malapit na yung eleksyon, 'di ba? Gagayahin nila yung gusto ng taong bayan, yung pulisiya ni PRRD, 'di ba? Napansin ninyo itong ginagawa ni
John Vic Remulla. Alam naman natin, di ba? Di malabo na ang intention dito ni John Vic Remulla mapabango yung kanyang pangalan para sa next 2028 presidential election. Makakuha siya ng simpatya ng mga tao. Di ba? Mukhang hindi effective Kasi kung tutuusin, yes, correct, di ba? Una, galit sila ganyan yung style sa Davao, ganyan yung style ni PRRD. So bakit kayo nagagalit sa ganong style noon? At ngayon, ginagawa ninyo siya. Di ba? O kagaya nung ngayon ng panukala at pinupush ngayon ni Tito Soto at ni Senator Ping Lacson. Alam naman natin kung anong stand nila pagdating sa China. Pero ngayon, ang ipinupush nila ngayon is yung diplomatic approach, di ba? At saka yung agreement within China doon sa oil exploration diyan sa WPS. Dati ayaw nila yan So bakit ngayon gusto na nila yung mga pinapatupad noon ni PRRD? Yun na yung gusto nilang ipatupad ngayon. Tapos sasabihin nyo during his time, di ba? Hindi epektibo yung kanyang pamamalakad. Bakit nyo ginagaya? Di ba? Bakit nyo ginagaya yung pulisiya ng PRRD kung hindi pala epektibo yon? Yeah? So nakikita natin, ngay habang palapit na yung eleksyon, nagkakaroon ng bulaang PRRD. Gustong gayahin, gustong tumulad kay PRRD para makuha yung simpatya ng tao, but hindi siya epektibo. Kasi bakit? Nakikita natin yung style na yan, hindi siya yung yung wala siyang political will. Yung style na ngayon yung ngayon na pagpapatupad. Ginagawa lang nila yan for the sake lang natanggapin sila ng taong bayan. Kasi kung gusto talaga nila yan, dapat nung umpisa pa lang, itinuloy na nila yung pulisiya na yan. So bakit hindi nila tinuloy nung una? Kasi magre-reflect kasi yan doon sa pangalan ni PRRD. Iniiwas nila na ang credit niyan ay maibibigay doon sa past administration.